magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, so nandito naman si Kindness guys. At ang panibagong vlog po naman po ngayon ni Kindness ay pupunta tayo sa sa mga tindahan ng damit po ng mga Japanese. So yung tinatawag na kimono or yukata. Ayan po. So maya-maya guys, explain ko lang po sa inyo lahat kung bakit po ako maghahanap ngayon at bakit po ako magrerenta o bibili. Ayan po, hindi po namin alam guys kung ano po yung plano namin ngayon sa damit po na susuotin po para sa ating anak. Right! Let's go guys! So ayan guys, salita po tayo ngayon sa Santa. Ayan, so ito po ay recycle shop. Ayan po, kasi nagpunta po kami doon guys sa isang store din na tinatawag na Shimamura. Wala po ngayon na available na yukata dahil ang yukata po guys is nasusuot lang po tuwing summer. Ayan, so hindi po seasoning ngayon. So ayan guys, nandito na po tayo ngayon sa loob ng store na to. Ayan, so ito po ay recycle shop. Ayan, so madalas guys ang mga Japanese po talaga hindi po nawawala sa tradisyon nila na ito. Kaya kung napansin niyo po sa tindahan na to, ang dami-dami pong naka-display. Ayan. So, madalas po yung iba nito is isang beses lang nagamit or 2 beses lang. Ayan. So, katulad po niyan guys, kapag ang mga babae gumagamit ng mga yukata o kimono, may mga accessories din ng mga bag. Tapos yan guys, pinapakita ko rin po sa inyo ngayon. Yan, so may mahaba. Tapos yung iba naman may maninipis na tela at may makakapal. Ayan, so yan po ang isa sa i-share ko po ngayon sa inyo guys. Kung ano pong ibig sabihin ng yukata at kimono. Ayan, so yung yukata guys is medyo manipis po siya. Ayan, so pwede po siyang suotin sa summer. So, noong panahon daw po, ayan, so kwento ko lang din po sa inyo, ang yukata po ay hindi po siya pwedeng suotin sa labas. Ayan, pero sa kalaunan, sa ngayon po na henerasyon, sinusuot na po siya guys sa labas, katulad po ng manunood po ng mga fireworks. Ayan, so dahil may mga tradisyon po sila dito. So, pwede na siyang suotin ang yukata sa labas. Yan po. So, outdoor po pwede na po ang yukata. Yan. So, dahil medyo manipis po ang tela. So, ayan guys, pinapakita ko rin po sa inyo ngayon, iba't ibang klase po na pwede rin magamit natin, yung katulad niyan, mga bag, accessories po sa pagsusuot ng yukata o kimono. So, kung yung napansin nyo guys dun sa taas, ayan po. So, depende na po guys kung ano po yung bibilhin natin. Gusto natin ng set, katulad nan yung tsinelas, yung ginagamit na obi, ayan, set po yung kulay niya. So, dito naman sa babang-baba, kung gusto mo lang po na iba yung bilhin mo na yukata, tapos yung obi, ayan po. So, yan po yung obi guys, yun tinatawag po siya na obi. Yun po yung nilalagay po sa gitna po mismo, parang sa tiyan po. Ayan, so dito guys, yung anak ko this time is ito po yung gagamitin niya sa school. Ayan, so kailangan niya ng mag-pictorial po siya nito. So dahil graduating po siya, so need po nila guys ito. Ayan, so napansin nyo guys, ang mga tela medyo manipis po talaga siya. Ayan. So, madalas guys, ang kaibahan po sa pagsusuot ng kimono, ayan, may set po siya guys ang kimono. Compared niyan guys sa hinahawakan ng anak ko, ayan, yan po yung napili niya. Yan po yung gagamitin niya, ang yukata po. Ayan. So, hindi po kimono ang kanyang susuotin kung hindi yukata. Ayan. So, napansin niyo po guys, manipis po siya. Ayan. So, medyo may kamahalan pa rin po ang yukata at ang kimono. Mas mahal po ang kimono dahil nga po mas manipis at may set po ang kimono. Ayan. So, ang kimono kasi guys, loob at labas, may set po siya na damit. Katulad po niyan sa nakita niyo po ngayon, ayan.
So yan po ay halos may panloob din po yan guys. Nakaset po siya ang kimono. So yun pong nakalagay dyan sa harap, yan po tinatawag na obe. Ayan, so yan po ay binidisplay lang din po nila, pinapakita din po nila guys kung ano po yung nababagay yan sa damit nyo po. At katulad po nito, mga tsinelas po, kung mga pamaypay, ayan. So talagang ano po ang mga display dito, kung ano po yung parang isa din po na nagbibigay sila sa mga customer nila kung ano po may babagay po sa pagsusuot ng kimono at yukata. Ayan. So, marami po guys na accessories. Ayan po, papakita ko lang po sa inyo ngayon. Katulad po niyan, madalas sa mga gamit lalo na sa mga babae, mas maraming accessories po guys. Sa mga buhok, mga ribbon, mga pin. Ayan. So, kung ano-ano po na pwede po natin na magiging mas maganda pa ang pagsusuot ng yukata at kimono. So, ayan guys, napakarami po dito. Yung iba po is naka-box po siya. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang pagsusuot po ng Japanese tradition ng yukata at kimono ay depende rin po dahil may mga gumagawa din po nito guys. May mga pangalan din. Yan, depende. May mura at may mahal. Ayan, so dahil depende rin po yan guys sa tela. Ayan, katulad po yan guys, may mga set po siya na mga bag at tsinelas po na ginagamit sa pagsusuot ng yukata at kimono. So, ayan guys, yung iba nasa loob sa box po mismo talaga. Ayan, so ganun po kaingat ang mga Japanese guys sa kanilang mga gamit. Kahit nagamit nila yan ng isang beses, kung maaari, hindi nila tinatapon yung mga box. Kasi alam nila na pwede nilang ibenta lang din po sa recycle shop dahil iba-iba rin po kasi ang kanilang ginagamit na kimono at yukata dito. Ayan. Tapos yung iba naman guys, hindi sila bumibili, pwede rin po na mag-rent. Tapos doon na rin po mismo mag-pictorial. Ayan, so depende po kung ano po yung gusto natin sa ating sarili po sa pagsusuot ng yukata at kimono. Ayan, so may mga pang kids din po guys. Ayan, so limited lang po dito yung sa mga pangbata. Ayan, so dahil madalas po guys, ang sa mga pangbata po talaga, may parang tinatawag sila na parang studio room po talaga para sa mga bata. Ayan. So, mas marami pong damit doon sa mga studio room ng mga kids po. Ayan, so makikita niyo po guys, iba-iba accessories. Ayan, so sa mga lalaki at pwede po guys, may mahaba. Ayan, so pakita ko po sa inyo ngayon. Ayan po. Tapos yung tela, ganun din po. Ayan, so iba-iba din po ang mga disenyo. Ayan, tapos may mahaba, may ikli, ayan, may tama-tama lang po yung taas, ayan. So, depende po sa event, kaya ganun po kadami ang kanilang mga tinda dito. Ayan, so yung anak ko guys, may napili siya sa kanyang gagamitin po sa kanyang yukata. At syempre, parang binagay-bagay lang din po niya sa kulay ng kanyang yukata guys. Ayan, kung napansin niyo po, ayan po yung kanyang napili. Ayan. So, ayan guys, kahit napansin niyo po, recycle shop siya guys, pero napakaganda pa po ng kanyang mga tela dito. Ayan, talagang nakahanger pa. Yung iba po, hindi pa nagagamit yan. Madalas lang po talaga is, yung iba is isang beses or pangalawang beses pa lang nila nagagamit. Ayan, so, katulad po nito, yung anak ko po guys, sigurado isang beses ang po niya magamit yan. So, this time is nandito po tayo ngayon guys. Binagay lang din po namin sa binili ng anak ko na yukata dress. So, yan po yung tinatawag na obe. Yan po yung obe na nilalagay sa tiyan. Ayan. So, parang magiging ribbon siya. So, yan po is mano-mano pong gagawin ng anak ko sa pagsusuot niya guys. Hindi ko po alam kung anong araw po namin to na maisuot niya. Yan. So, binagay-bagay lang din po namin. Yan. So, maganda guys kapag
ang sa ube na gagamitin nyo na kulay, para sa akin, advice ko po is mas dark po. Dahil para mas halata po sa gitna ng ating tiyan na pag-disenyo natin sa pagsusuot ng yukata. So, ayan guys, naghahanap pa kami guys ng iba pa. Ayan, so namimili pa kami. Kasi yung ube po kailangan na may pantali din po sa mismo. Ayan, so mapakita ko rin po sa inyo yan guys, balang araw. Paano po suotin ang yukata po. Yan, so abangan nyo lang po yun guys. Ayan. So, iba-iba po ang mga pantali. Ayan. So, depende po sa damit na susuotin natin. Sa kulay, disenyo. Ayan. So, syempre, mabagay-bagay rin po. Ayan. So, yan guys, napakaganda po. Nasa box po talaga siya. Kung napansin nyo po, may mga beads. Ayan. So, medyo may kamahalan pa rin siya. Pero, halos kalahati na po ang bumagsak na presyo niya. I-compared noon na brand new siya. Pero nakikita nyo po guys, napaka maalaga po ang mga Hapon sa kanilang mga gamit. Ayan, so nakikita nyo po parang hindi ginamit. Ayan, so ganyan po sila kaingat. Ayan. So marami po pwede pong pagpilian dito sa pinuntahan namin. Ayan, so pwede po guys, pumili na kayo ng nakaribon na. Yun, so marami pong klase na pwede po natin. Ayan, katulad po yan, pinapakita ko po sa inyo guys. Ayan po. Para hindi na po tayo mahirapan pa kung ano man po yung pwede natin na gamitin o pagsusuot ng yukata at kimono. So, katulad po yan guys. Ayan, may bag din po. Set po siya. May chinelas na po siya kasama na. Ayan, so yun pong slipper yan. Ang Japanese na ginagamit po mismo guys, bag at ang chinelas nila. Ayan, so naghahanap pa kami guys ng pantali kung ano pa yung pwedeng maibagay-bagay. Sa ngayon, yan po muna ang aming pinili dahil medyo yun po ang medyo malapit na kulay. Pero konting libot pa kami dyan guys para yung gusto namin na ma-satisfied din po yung anak ko. Yan, sa magandang kulay. So, this time is nandito kami sa, parang naka-glass po siya sa loob talaga mismo. Ayan, so nakalock po siya guys. Hinahanap pa namin yung may-ari ng tindahan. Ayan, so dahil nasa loob po mismo yung nagustuhan namin na pantali. Dahil nababagay po talaga siya. So, ayan guys, pinapakita ko pa sa inyo ngayon ang loob ng tindahan. Ang dami-dami pong pwedeng pagpilian. Ayan. So, ayan guys. So, this time is, katulad po yan, sa mga lalaki. Ayan. So, kung gaano karami ang style ng babae, ganun din po yung sa lalaki. Marami rin po tayong pagpilian guys. Ayan. Dahil, ang event po dito sa Japan guys, na ginagamitan nila ng mga yukata at kimono, napakarami pong event. Kaya, depende po sa ano po yung dapat natin na akmang suotin sa event na yon. Kaya halos sila napakarami ng mga gamit nila. So ayan guys, halos kompleto na po. Ayan, so nagbago po yung isip ng anak ko dahil mas kahawig po ng kulay ng kanyang damit. Ayan, so pinalitan niya po kanina guys yung gagamitin natin na pang tali mismo sa ating ube. Ayan, ayan po. So, yan po ang ilalagay natin sa mismong harap po guys. Kumbaga, siya yung parang maglalak sa ating yukata. Alright! So, yan guys. Tapos na po kami namimili. Ayan. So, kompleto na po guys. Tapos, pupunta pa kami sa Hapuyan Shop kasi bibili pa po kami ng mga ipit-ipit ng buhok niya. Ayan. So, let's go guys. Bayaran na muna natin yung ating binili. So, this time guys, andito na po tayo ngayon sa Hakuyan Shop. Ayan, kung tinatawag natin na piso-piso lang. Ayan, so medyo mura lang po dito guys. At pwede po dito guys na makabili tayo para kung ano po yung pwedeng babagay sa ating pagsusuot
ng yukata o kimono. Ayan, so kung nakikita niyo po guys, may mga beads. At syempre, kailangan din po natin napiliin yung tamang kulay guys na pwede pong mabagay po sa ating binili o susuotin na yukata o kimono. So, ayan guys. Ito po yung napili niya para sa hairstyle niya guys. Ayan. So, ayan po guys. Pakita natin. Ayan po yung kanyang pagpipilian niya po ito guys para sa hairstyle niya. Ayan po. Ayan. So, iba-ibang kulay ng bulaklak. Ayan. So, ito po ay plastic po na bulaklak. Ayan po. Tapos yung itong kulay. Ayan. So, siya na po ang bahala na mag-decor nito guys sa kanyang buhok. Alright. Okay. Meron na natin. Tapos na kami guys. So, yan na guys. Kompleto na po ang lahat-lahat na gagamitin niya po. So, explain ko pala sa inyo guys kung ano po pala yung kaibahan ng yukata at ng kimono. Ayan. So, yung yukata guys, medyo manipis pa po siya. Tsaka madalas, ginagamit po siya sa summer. Ayan. Tapos, yung kimono naman, lahat naman po yan guys, pwede rin kahit winter, summer, pwede pong gumamit ng kimono or yukata. Ayan. So, depende lang po guys sa mga event. Ayan. So, yun po ang kaibahan na yung yukata po is medyo manipis pa po yung tela. Tapos, yung kimono po talaga, yun yung mga makakapal na guys, na marami na po talagang, yung talagang sa mga bewang, malalaki na po. Ayan. Tapos, medyo makapal na po talaga siya. Ayan. So, at saka mas, medyo may kahirapan nun po guys. Madalas, pumupunta po sila sa mga parlor nun, kasi pati sa mga buhok, kompleto po. So, yan po yung mga na-vlog ko po for today. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood guys. At sana ma-vlog ko po yung pagsuot ng anak ko po nito. Ayan. So, ito po ay gagamitin niya po sa kanyang school. Ayan. So, picture taking lang. Need na ipasa lang po sa kanilang school. Ayan. So, thank you for watching po guys. Bye!